Alam nyo ba mga ka-agree na talagang mapapahanga ka kapag natapos mo itong video at nalaman mo yung katotohanan patungkol dito sa ating ipaliliwanag. Ano po? Noong araw, nais ko lang ikwento na kami po nung mga bata pa ay punta lang kami ng punta ng gubat. Marami kaming kinakain. Alam na alam ng lahat na sobrang laki na ng layo ng panahon ngayon kumpara sa noon. Daming kinakain ngayon. Kwento ko lang saglit na puro mga synthetic, mga chemical, mga steria na nagpapaigsi ng buhay. At higit sa lahat, puro gadget na ngayon. Ang laki ng layo noon. Ikaw, kaibigan, ka-agree, anong kwento mo noon at ano ang kwento mo ngayon? Huwag yung ikahiya ikwento sa comment section kung ano yung mga kinakain mo noon, mga nilalaro mo noon, at ating pag-usapan ngayon saglit lang sa maikli nating agri-kwentuhan po. Na-conclude ko po na dahil sa video mga napanood ko, credit sa lahat ng mga naunang nag-video patungkol dito, na kaya pala kami hindi sakitin noon, hindi katulad ngayon, may mga iba't ibang uri ng sakit sa ubo, sa lahat na. Kahit may bakuna ngayon ng mga bata ay makikita nyo napakahina na po ng immune system. Noong araw, nung ako'y bata pa, parang katanda ko na nga yan, Grabe, tumanda na. So, aminin natin ang katotohanan na hindi na nga tayo na bata, pero sarap alalahanin ng mga bata pa tayo na laro ng jolen, pag napagod, pupunta sa gubat. Ang babait po ng mga tao noon. Kahit sino may-ari ng lupa, hindi nagagalit kapag pumasok ka at nangain ka ng mga kung ano-ano. Nangangain kami ng mga bayabas, nangangain kami ng mga tawag dito, mga uloy. Hindi pa uso po ang marang lately na lang po yan na-discover at pinadami. Yang mga uloy, pagka yan po inasibo lang sa gubat, at yan po ay kapag inakyat ng mga bata ay sinasaway lang na baka mahulog. Yun lang kinatatakot ng mga may-ari ng lupa, pero hindi po yan pinagbabawal sapagkat yan po ay ligaw. Napakababait ng mga may lupa noon. Ngayon pag pumasok ka, ay naku, may kalalagyan ka, trespassing. Malinamnam po yung uloy, pero isa lang po yung faktor sa amin pong pagiging malusog. Dagdag pa nga rito yung pagiging malilikot na na-expose kami sa environment, kaya yung immunity ay tumataas. Subalit, ito yung isa naming kinakain palagi kapag nagugutom. Naghahanap kami ng mga niyog na may tubo, at yung maliliit pang tubo, yun ay aming pinagtutulungang balatan kahit bata. Gamit lang ang itak. At yan po ay aming kinakain. At tanda ko po noon kapag may mga may mga barkada kami na malalakas ang loob, umakyat kami ng mga buko, yan din ay hindi rin pinagbabawal sapagkat ang mga bata naman hindi makakadami ng pagkain katulad ko. Ewan ko sa inyo kung anong kwento nyo, naman kinakain sa gubat. At tanda ko noon, may mga niyugan kami na maluang pa, madami pang bunga, at nakikisabay kami minsan pag kulang yung harvest. Ang ginagawa po ng tatay ko, ito ay kinokopras. May taga-kopras din kami. Medyo nasabi kong masaya noon ang buhay kahit kapos sa mga teknolohiya. Ang laking layo kaysa ngayon. Nakikikopras si tatay minsan at minsan nagpapakopras din. Ako nakikimali-mali din kahit ako'y bata pa. Ako yung naturuan ng maraming responsibilidad, kaya siguro marami tayong ibahagi sa inyo mga ka-agree. Binibiyak ko po yan, maalam na ako at the age yung grade 1, 6 years old, 5 years old, nakikibiyak na ako, at hindi naman akong tataga. Tinatanggal ko yan tubo at pinipili ko yung maliliit na napakasarap po niyan, juicy po yan, at malinam na, manamis-namis, at minsan pag nauuhaw pati yung sabaw, iniinom ko na rin, at yan po yung kinokopras. Hindi ko alam na napakadami pala nung minsan nakapanood ng video. Napakadami pala ang vitamins niyan at benepisyo sa katawan ng tao. Na isa-isahin natin itong mga pakinabang na ito. At kung kayo ay may gusto pong idagdag, ay huwag po kayo mahiyang idagdag. I-comment below ang inyong nalalaman patungkol dito sa tinatawag na coconut embryo. So huwag na natin patagalin. Atin pong pag-usapan ang aking pong ilang natuklasan. 10 lang po ito, pero napakadami pa pong pakinabang dito. At nag-research, nung ako nakapanood, nag-research na rin po ako kay Paring Google. Kung kilala niyo si Paring Google. So, top 10, ito yung top 10 health benefits of
The coconut embryo, credit po sa naggawa nitong presentation na ito, ng mga research na ito. Ang una yung support immune system health. Kaya pala tayo, it is antiviral, antibacterial, antifungal, ang dami, and anti-parasite. Kaya pala kami talagang napakataas ng immune system. Kahit kami mga batang yagit kung tawagin. Kaya lagi ako napapalo nung bata pa. Nakakalungkot nun, ano? Nagpapakasikap ka mabuhay sa gubat, pag uwi, siyempre mabaho, madungis. Pamalo yung sasalubong sa iyo. Comment below kung naranasan nyo rin po yan. Pangalawa po, it provides a natural source of quick energy and enhanced physical and athletic performance. Kaya pala mga hyper kami noon. At kailangan ubusin yung energy dahil sa dami na nakakain, napaka-healthy. Wala pong chemical talaga noon, nakakatuwa at ang hirap ng ibalik. Hindi katulad ngayon, pati kanin, nilalagyan ng magic sarap, grabe. Kaya ang tao, sobrang dami ng sakit. Pangatlo po, it improves digestion and absorption, kaya magagana kaming kumain of nutrients, vitamins, and minerals. Kaya madaling ma-absorb po ng katawan pala yung mga pagkain noon sapagkat marami kaming kinakaing tubo ng niyog. Basta nagutom kami, punta kami sa gubat, nangunguha po kami niyan. Kaya nga po pala mas ituturing na kami ay mapalad talaga. Yung mga inabot ng lumang panahon na nangangain po niyan. Ngayon, kung malaman mo ito, mangain ka na rin. Pangapat po, it improves insulin secretion and symptoms associated with diabetes. So, mapiprevent pa pala nito ang diabetes, mga ka-agree. Grabe, kaya kumain na po kayo. Panlima, it helps protect the body from cancer. Yun, yung ngayon usong-usong cancer sa embryo, lahat na. Due to insulin reduction, removal of free radicals that cause premature aging, yon, and degenerative disease. Ayun, kaya po pala tayo ay tumatanda at nagkakaroon ng mga radicals ang ating katawan, diabetes, kung ano-anong sakit. It reduces risk of heart disease and improve good cholesterol. Wow, kaya pala madalang ang nakakasakit sa puso dahil sa katakawan ng tubo ng niyog. Ano po? It restore, number 7, it restore thyroid function. Thyroid ang alam ko sa ating pong lalaugan, yung ating thyroid. Yun na nga yun. Hindi ako health professional, disclaimer. Napakaganda niyan. Ang pangwalo po ay it helps protect against kidney disease. Ayan. And bladder infection. Yung napakaganda yung ating kidney na ngayon ay nalalaso ng mga sitsiryan kung ano-anong chemical natin kinakain. Kung nagkakalagnat, inom agad ng mga paracetamol, ng mga kung ano-anong gamot. Yun ang mga damage sa kidney. Ay nape-prevent kapag lagi tayo nangangain ito. Yun po yan. Magaman laging disclaimer na sinasabi, no approved therapeutic claim, pero pag sa pagkakaalam ng inyong lingkod, nothing can beat the nature. Yung mga kinakain nating organic ay walang tatalo. Kahit sabihin pang no approved therapeutic claim sapagkat chemical lagi ang kinakampihan ng alam ninyo na pera matter, ayan kinakampihan. Pagka nature, mga ganitong teknolohiya, no approved therapeutic claim, sana dumating sa punto ito ay discover ng ating mga scientista at gawin talagang medisina. Tapos dito po sa pang-siyam, it promotes weight loss. Yan na, yung mga gusto mag-diet kasi nga parang bulak po siya gagaan ka dahil may tubig pa, matutokso ka talaga inumin yung juice niya, ay gagaan po ang ating timbang. Ayan, yung mga lumalaki na katulad ko. Ayan, mahalaking tulong po ito. Pansampo, it helps keep hair and skin healthy and youthful looking, prevent wrinkles. Ayan, may iwasan po ang mga kulubot, magiging parang bata, hindi isip bata. Parang bata lang po. Prevent wrinkles, yung mga kulubot nga. Aging skin, wrinkles, saging skin, yun na nga yan. Age spot and provides sun protection. Grabe. Ito po ang source natin, ay credit natin sa kanila. Source of whatthelife.com. Marami pa pong actualing mga research ang makikita nyo, pero makikita nyo ganun na rin yung sinasabi, nagre-revise lang sila ng statement, pero yun na rin ang ibig sabihin. Kaya hindi ko na dinamihan pa, pero ito yung basic. Napakaganda pala nito, mga ka-agree. Kaya ano pang hinihintay mo?
manguha na ng niyog. Kung wala kang niyugan, pumunta ka sa mga kudkura ng niyog at bumili ka ng may tubo, yun ang iyong biyakin at hindi ka na magsisisi. Kung wala kang pambili, abangan mo na lang siyang nagbibiyak at ambilhin mo yung tubo, malamang ibigay na sa iyo sa tuwa, Yung ito pong ako nagpapasalamat do sa na-videohan ko sa Nauhan sa isang event at talaga namang tuwa pa siya ipa-video, na siguro kung mag-viral, ibalikan ko na lang siya at pasasalamatan ng, alam nyo na, ng bonggang-bongga. Yun lang po, maraming salamat. Hindi na tayo papakahaba at nawa ay dagdagan nyo po kung anong inyong karanasan, ano bang nangyayaring pagbabago sa katawan nyo. Nung kayo mga bata pa naalala nyo, kapag kumakain kayo nito, alam ko lang, masayang-masaya kami at ginagawa pa namin banding. May batuhan pa minsan pagka may mga biyak itong nakuha natin yung matatanda ng tubo. At yan po, minsan ginagawa naming parang cotton candy, inihila mo sa mukha, yung mga sobra inilalagay sa mata at malamig yan sa mata. Marami pang iba pang ginagawa kami, pero yun lang po sa ngayon at dagdagan nyo na lang po sa comment section ano pa ang benepisyong nakikita nyo. Kung may mga researcher tayong nanonood, ako po yung disclaimer, hindi health professional, nagbabahagi lang po tayo ng ilan nating mga kalamang nakukuha natin sa ating pong social media sa panonood at pag-research din ng konti at higit sa lahat yung mga personal na nating karanasan ay pinagtatagpi-tagpi natin ng mapakinabangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bye-bye and God bless. At dyan po, nagtatapos ang ating munting vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.